Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan Yari ka. na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Tameme to. Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo. Ayan, oh. hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, what's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is February 5, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas, Wednesday. At pag andito ka sa Pilipinas, syempre ang Wednesday ay Baklaran Day kung Katolik ka. Kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat. Kung anong araw man ang meron dyan sa inyo, magandang umaga, hapon o gabi. Unang-una lahat, syempre shoutout natin lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW, yung mga nagpapakahirap para magtrabaho, para matugunan yung pangangailangan ng pamilya nila dito sa Pilipinas. O kaya yung mga migrated na sa ibang bansa. At kahit pa paano nakikibalita pa rin sa Pilipinas, shoutout sa inyong lahat dyan. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagtutok, pagtambay at pagkikinig dito sa programa natin na Issue ng Bayan, kung saan naniniwala ang inyong lingkod na etong mga tong issue ng bayan, whether we like it or not, kailangan natin pag-usapan, bosesan, pakialaman at obserbahan. Dahil unang-una parte tayo ng gobyerno na to, sa ayaw mo man at sa gusto. Even yung mga kids, yung mga bata, siguro hindi pala sila ngayon involved, pero paglaki nila mabibisit na rin sila. hindi. Magiging aware na din at magiging conscious na din sila sa nangyayari sa politika patating sa bansa. Attendance check po muna tayo dyan mga kayo. Paki-comment na lang dyan sa baba. Alam nyo na to kung saan kayo naroroon at nanonood. Kung saan yung area nyo, paki-comment dyan sa baba. Nasa Sweden ka man, Chicago, UAE, Abu Dhabi, Hong Kong, Japan, Singapore, sa ibang bansa. Paki-comment dyan sa baba. Kung dito naman sa Pilipinas, Mindoro, Occidental, Negros, Cavite, Leyte, Cubao, San Juan, Taguig, Tarlac, Bulacan, etc., Pampanga, paki-comment dyan sa baba nang sa ganon, mawala na tong shadow ban natin. Dahil sina-shadow ban tayo na itong ni YouTube at magkaroon tayo ng YouTube recommendation at malaman na rin natin at the same way na kung saan na inaabot yung mga vlog at mga video natin. Kasi napaproud ako sa sarili ko dahil kung napapanood nyo, may nag-comment dyan, nanonood sa Sweden, sa Hong Kong, sa Japan. At least hindi ko man marating physically yung mga lugar na yan, at least yung vlog ko napapanood na dyan. Pati na rin dito sa ibang bansa, sa lokal, meron dyan nag-comment, Cebu, Tarlac, Taguig, Davao, matindi. Yan ang mga gusto kong puntahan balang araw. Pero one of these days, bakit hindi? Mapupuntahan din natin yan at makakapag-vlog din tayo dyan. Ang inyong lingkod, meron din tayong food vlog. Tito Jom. Hanapin nyo na lang dyan. Tito Jom o Tito ng Ina Mo. Akin din po yan. Nagbablog po ako sa food vlog. Tapos meron din tayong podcast na When Tito Talks. Yan naman yung mga kwentuhang tito. So yun yung mga channel natin na inaalagaan natin. Tapos yung meron din tayo dyan kay Yorme Isko Moreno, yung Batang Maynila, Batang Pandagu. Andiyan dyan sa page natin. Maraming salamat kung makakapag-subscribe din kayo dyan sa mga channel na yan. At yung mga bagong pasok natin dito sa Joe Malone TV, subscribe na rin kayo at huwag na rin kayong mag-skip ng ads at paki-like and share yung mga video natin. Yan ang suporta ninyo sa aming mga content creator. Through likes, comment, subscribe, yung notification bell, yan ang pati yung hindi nyo mag-skip ng ads, yan ang pinaka-the best na suporta nyo. Hindi nyo na kailangan magpadala. Pero may nagpadala sa akin na nakaraan $2. Maraming salamat sa iyo kung sino ka man. Thank you. Kay Franklin Forog, bagong member natin sa membership natin sa Joe Malone TV. Nga pala, kung gusto nyo magpa-member, meron dyan na join button. Paki-comment na lang dyan sa baba. Paki-click na lang kung gusto nyong mag-join doon sa membership natin. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo. Ito na, pag-uusapan natin, Congressman Dante Marcoleta, meron lang binara sa House of Representatives na isang abogadong vlogger na kung saan
accordingly kay Rodante Marcoleta na binlag daw siya, ginawa siya ng content at ang sinabi, wag magpapaniwala dito kay Congressman Dante Marcoleta. Panoorin natin, House of Representatives. Ito yung mga issue ngayon yung 40 vloggers na inimbitahan sa TRICOM para mag-share ng ideas o ng kung paano yung ginagawa nila. Pero ang problema kasi, sinasabi ng yung mga vlogger na yan, meron dyan ako napanood na parang nilabel na nga daw sila as fake news. So parang yung statement ni Congressman Congressman Dan Fernandez, parang ganun yung sinabi. Kaya dumiretso na sila sa Supreme Court. Napapanood nyo naman dyan I'm sure naman nakapanood na kayo ng iba. Pero dito kasi kwentuhan tayo, reaction, kung ano yung mangyayari, palitan ng kuro-kuro through pagkikinig sa akin at through comments ninyo. Ako naman, kung ako ang tatanungin ninyo, ako din naman, syempre, aminin natin na meron naman talagang mga vlogger na bayaran. Meron naman mga vlogger na talagang gumagawa ng fake news nang sa ganun, pag-usapan. Di ba? I'm sure nakita nyo na to Ito, sobrang fake news na ito. Yung mga namamatay, yung mga buhay tapos pinapatay na RIP, kunyari, particular na artista. Yan, usually, artista yung mga nabibiktima na ito namatay na daw, RIP, rest in peace. Wala pa sa politiko Usually, mga artista, yan ang mga favorite nila Tapos, ang tatapang pa na itong mga to kasi nagtatago sila sa hindi nila pangalan. Sa dami, hindi naman dami, sa page name o sa group name nila. So, yun ang ginagawa nila. So, pagka tumaas yung engagement, yung views, kasi may kita rin kahit picture lang sa Facebook So, may nakaka-earn sila ng revenue doon. Kumikita sila sa paggagawa ng fake news. Meron at meron. Wala naman ako sinasabing wala. Meron naman talagang fake news at meron naman talagang mga vlogger na binabayaran at meron din mga vlogger na tulad namin na hindi binabayaran. Pero syempre sila, may umamin naman pero yung karamihan dyan, di naman naaamin na binabayaran sila. Syempre, katarantaduhan naman yun. Diba? So, in short, meron talagang mga nagpapakalat ng fake news para kumita. At meron din naman talaga mga vloggers, content creator na nagpo-promote ng mga politiko, gumagawa ng fake news, nagpo-promote ng sugal. Alam natin lahat yan. At yun nga, talagang meron. So ako, sinasabi ko naman sa inyo, huwag kayong mag-skip ng ads. Ako, nakikiusap ako kasi doon lang ako kumikita sa revenue. Kaya nga minsan, pag mababa ang views ko, gaya ngayon, lately, tinan nyo, dati kasi umabot ako na 100,000 So ngayon, yung in-upload natin kagabi, 14,000, 24,000, 11,000 lang dati Pagka minirause up mo siya, makikita mo 100,000 yung mga views natin. So nasa shadow ban tayo. Medyo nalulungkot ako niyan. Hindi na ako nakakatulog kasi sabi ko, ano kaya? Parang may mali na sa ina-upload ko. Parang onti na lang yung naniniwala at nakikinig sa atin. Di ba? So kaya lagi ako nakikiusap sa inyo. Lagi ako nagpapasalamat sa inyo. Alam niyo yan, kayo yung inuuna ko. Hindi, ito na. Panoorin na natin ang daldal mo. Gomalon. Diyos ko, Santissima. Ito na, unahin na natin ito si Congressman Dante Marcoleta. Tapos sunod natin si Malu. Si Prof. Malu Tikya. Issue ng bayan natin pag-usapan. Don't forget to like and share ang mga videos natin at nang sa ganun, masuportahan nyo ang content creator na tulad natin. Let's go! I-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng Tricom na naging abogadong vlogger na tameme ng sitahin ni Congressman Ito yung Marcoleta. title ng vlog mo sa akin. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang, sa title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Grabe, ito sinusuportahan ko rin to si Congressman Dante Marcoleta. Alam niya yan, yung mga regular na viewers natin. Ang ganda ng plataforma Gustong babaan yung singil ng kuryente. Although marami ng beses natin naririnig yan. Pero kasi once na napatupad yan ni Congressman Dante Marcoleta na mababaan, papasukin yung mga supplier na iba pa, bumaba yung kuryente, magsusunuran na lahat yan. Domino effect yan. Bababa yung mga bilihin, papasok yung mga investor, makakapagbigay ng trabaho. Di ba ang ganda nun? Kaya sana magawa mo yan, Kong. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan. Yari ka. Naakusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow.
Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Yan. Totoo. Nami-mislead mo yung mga tao. Nililin lang mo yung Nililing mga tao. lang. Correct. Misleading. Misleading yung content. Nililing lang. Di ba, mga kayon? Ganito yun. Gaya na tama yung sinasabi ni Congressman Dante Marcoleta na ganitong klase yung hindi dapat nagbablog. Kasi influencer ka eh. So, influencer ka. Pag marami kang followers o may mga followers na naniniwala sa'yo, makaka-influence ka. How much more kung mali yung in-inform mo? Imagine kung ilan yung mai-influence mo na mali rin yung paniniwalaan. Na kung makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan, ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. Hindi ka karapat-dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers eh. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41. Sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS ah. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng Tricom na naging topic ko? Sabi ko, wala naman akong masyadong kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Dito ko nakikita na ang vlogging, usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Ay, hindi ah. Hindi ah. Pagka tinignan mo sa Google, sa dictionary, ang meaning ng vlog, yung vlog yung video vlog diary siya. Web diary siya. Diary siya kung saan ina-upload ng uploader yung mga video para siyang everyday. So parang diary siya. Kumbaga yung diary sinusulat, itong pag-vlog, diary siya through the means of uploading videos or pictures. Pero hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet lang, kasi ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Kakainin Pero mo yan. magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, constitutional law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. Proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news, pero may tag kami on. Mr. Chair, Yes, what's the interjection? by point of order, he was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself, he is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit ang aming Tricom para mag-campaign ng iyong party list, no? Kaya naman si Mark, para i-campaign na kanyang sarili. Okay, sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa vlog mo. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang difference ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Yari. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Huli. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung Naniniwala ako dito kay Congressman Dante. Walang niling lang usapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow.
Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Tameme to. Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo, ayan oh. hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo, kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang Hindi, pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ako doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino. Nakakatumang panoorin no? Yung pagka-corner na tapos parang ganito yung boses niya. Yung meron siyang pinapaliwanag pero wala kang maintindihan. Parang paglabas ng mga letra, kinakain din niya kaagad. Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Utang ina. Ay, nako. Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung Ay, kain oras dami ko na po unti. kasing naging content tungkol Ay, po. hindi ganun. Kain oras, Ako libang-libang. kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ayan. Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Nakatrabaho. Expression. Yes. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Yes. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ang nakalimutan pa ata magpatay ng mic no, tawa ng tao. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, eh. Oh. Yan. Yan. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanlilang ako ng Pilipino? Yan. Wala ka man lang maisip? Yan. Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Yan. Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga Misleading. tao. Yan. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilang na sinasabi mo rito. Malamang title yan. Title yan, alam ko di ba? Title. Tapos syempre, clickbait, di ba? Si Congressman Dante Marcoleta, linglang, ano kaya yun? Yan. Pakulo at panlilang. Yan. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yun kasi dapat may basis, may foundation bago ka magsalita. Hindi pwede yung, sa tingin ko kasi, mapanling lang to di ba? Sa tingin ko, ano to? Tapos parang ang dating pa, parang persuading pa, para ka nang hihikayat pa. Huwag maniniwala sa pangloloko at pangliling lang ni Congressman Dante Marcoleta. Parang, di ba? Di ba sana kung one word na lang na mapangling lang, di ba? O kaya manloloko, di ba? Pwede mo pandepensahan, pero yung parang nagpe-persuade ka pa, nanghihikayat ka pa na panoorin nyo to. Dito kasi nanling lang si Congressman Dante Marcoleta. Medyo, dapat may basis. O kaya, yung talagang nabanggit, narinig talaga. Kunyari, sinabi na, sa Quadcom, tinawag silang Tuadcom. O, di ba?
ang basis mo, narinig mo sa iba, hindi ikaw sa'yo mismo nang galing. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong kung ano Ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. Yeah. Kain oras yan, kain oras. Makakalimutan na kasi yan pagka pinagpabukas pa yan. ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog. Maganda yan, tanggapin na lang niya. Tapos humingi na lang siya ng paumanhin dyan. At least doon, tapos na kagad. Congressman Dante Marcoleta, ginamit ko po kasi yung title na yun para makapag-encourage na manonood. Hindi ko akalain na ganun na magiging epekto na marami ako may influence, na maniniwala, na nanloko ka, nanlinglang ka. So, I'm sorry. Dapat ganun na lang. Aminin natin yung pagkakamali natin. Aminin natin kung naglabis man tayo, sumobra man tayo. Wala namang problema. Hindi naman makakabawas sa pagkatao yan eh. Di ba? Na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling no sa rally. Mas maganda yan, Congressman, kung ako man ay merong nasabi na masama patungkol sa inyo, sa iyo. Ako siguro hindi ko na malayan yung mga time na yon, medyo na-excite ako sa title. At ako humihingi ng paumanhin. Wala, tingin ko walang problema doon. When you say sorry to someone because hindi mo mean yung sinasabi mo, siguro naman papatawarin ka naman yan. Diba? Nako, Diyos ko. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallyng pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino. Hindi ka karapat-dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Boom, panis! Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Yes, thank you, Kong. Thank you. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Yes. Meron silang panis. pinagmumulan na basihan. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, Kopya kung yun, anong panliling lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Aroy. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. See? Congressman Dante Marcoleta. Kayang-kaya, pwede, may pera, may pambayad ng abogado. Abogado din naman to, di ba? Pero, hindi niya na pag-aaksayan pa ng panahon. Pero ang gusto lang niya natin, siguro, Gusto ko lang mapaliwanag. malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. Yeah. Ang galing. Yun yung sinasabi natin. May limitation at may basis dapat. Hindi naman porkit may freedom of speech tayo when it comes to vlogging, lahat na lang parang pwede mo nang sabihin. Hindi ganon, di ba? O ito pa, panoorin natin si sharing is not Prof. liable Maluti kaya. under the current laws that we have. He's not liable. For example, like itong vlogger na ito nasabi ng masama sa kandidato, no? Tapos ginamit ng kalaban yung masamang yung sinabi. The same words. So yung political appointment is not liable. Basta shared content, hindi siya illegal at this point. Let me go back to Ms. Maluno. Nabanggit mo kanina na may epekto, for example, sa mga tumatakbo sa eleksyon, yung fake news ng mga vloggers, especially kung hindi sinasagot. Now, I'd like to find out sa anong level, for example, like, mas may epekto ba ito sa mga senior citizen o mas may epekto ito sa mga kabataan? Mr. Chair, Yung ba'y pinag-aralan nyo rin? Congressman Abante, that is known as segmentation and targeting. You segment the populations, you are able to target which among them you would want to convert. But conversion is not online. Marami pong nagsasabi, pag marami akong followers, I will win. I would like to disavow that paniniwala because followers are not voters.
So you may have 500,000 followers, but actually 10,000 voters. So why will you invest on something na you are not directly talking to voters? So, yun sir, tanong mo, kailangan... So katulad din yan ng sa pag-survey yung awareness, Yes sir. saka yung Trust. trust, Okay. okay? So you segment, there is senior citizens. Senior citizens are hardcore voters. They will not change. The only one Galing. that changes are the new blood. Kaya pala yung mga ibang politiko, putya ang tinitira yung mga senior kasi they are hardcore. Kumbaga talagang pagka ikaw ang nagustuhan yan, hanggang dulo ikaw ang nagustuhan yan. Unlike ng mga new breed na pwede pa magbago-bago isip, depende sa paniniwala, sa advertisement, sa pang-engganyo o sa bigay. For your 18 to 25, Babago ang pa yan. issue niyan, kinabukasan. Yung 26 to 35, trabaho. Yung 36 to pataas, pabahay or health. So magkakaiba ang mga issues niyan. So pag sinegment mo yung population mo ng voters, sir, meron kang resulta ng election mo before. You segment that by barangay. Galing. You segment that by, may connectivity ba ako doon? Sino ang sasagutin ko using that data? Okay, Miss Malu, what if, for example, ito kalaban mo to, opponent, political opponent mo yan, no? Kumukuha pa ng What, tips for ni si example, Abante. ginamit niya yung fake news na sinabi ng vlogger, ginamit niya at yun ang sinabi niya paninira sa candidate. Is he liable also like the vlogger? Hindi. Mr. Chairman, that's why I kept saying, please respond to attacks immediately so that it does not become your narrative. Napakahirap pong Pag kumalat na. habulin Yes. ang kaguluhan sa online, Lalo na pag na-share lalo na. na eleksyon. So ako ho, ang suggestion ko, maaga pa, kinorek nyo na so that hindi siya ang issue sa 45-day campaign period. Sana may comment tayo to Mr. Chair. Pero anyway, si ICC, no, I'd like to ask si ICC, for example, like, ito, yung katanong ko kay Miss Malu kanina, na yung opponent mo sa politiko, for example, ginamit yung fake news ng vlogger laban sa'yo. Is he liable? No na yun eh. Yung mga nag-share, hindi na. Sharing is not liable Oo. under the current laws that we have. He's not liable? Hindi na, magulo na eh. Under the law, no? Gagawa ng batas yan. Yung origin lang. For example, like, itong vlogger na ito, nasabi ng masama sa kandidato, no? Tapos ginamit ng kalaban yung masamang yung sinabi. The same words. So yung political appointment is not liable. Basta shared content, hindi siya Yes. illegal Sir. at this point. Sir, if I may help, sir, as a general rule, sharing is not. That's why we Yes. compared yung batas natin sa POMA law of Singapore, where sharing, kapag katinag na siya as small information or disinformation, itag na siya, hindi mo siya pwedeng i-share without the proper context. Pwede mo i-share, pero lalagay mo yung response. That's the Singapore method. Pero sa atin, sir, pag shinare, kailangan po talagang hanapin yung Pinaka-origin. poster. Thank you, Mr. Chair. Yun lang. Okay. Good. Pwede. Tama. Galing. Okay. So, hindi liable at this point, yung mga nag-share, no? So, dapat hahanapin pa rin yung the original. Pero anyway, ito lang kasi yan eh, no? Ito lang kasi yan. This is the, accountability tayo. Accountable tayo doon sa lahat, whether what we eat, or what we say, or what we share, o kung ano man yung i-content natin. Kasi kami mga content creators, kami mga influencers, syempre may mga umiidolo sa atin eh. May gustong gumaya sa atin. Somehow, syempre di naman nila aaminin eh, di ba? Na gusto ko itang gayahin, ganun. So nakakapag-influence ka in some ways, no? In some ways, due to your skill sa pagsasalita. So dapat talaga be careful enough. Dapat may basis na hindi ka pa pwedeng
Pwede ka magsalita ng opinion mo kasi we are all entitled in the first place to our own opinion. Pero wag naman doon sa to the point na makakapanira ka na, makakaapa ka na ng ibang tao. Gaya nung ginamit na title kay Congressman Dante Marcoleta. Alam mo si Kong Rodante Marcoleta, ang una talaga niyan, ang prinsipyo talaga niyan, ang political will talaga niyan, nasa tao eh. Kumbaga, tao ang sineservisyohan niya, hindi kapwa politiko niya. Kaya napakahusay nito ni Congressman Rodante Marcoleta. Tapos ang tatitle mo sa kanya, wag magpapaloko, wag magpapalinlang. Very malicious eh, di ba? Tama naman si Kong Dante, very malicious. Sana ginawa mo lang na may naniniwala pa ba kay Congressman Rodante Marcoleta? Mapanling lang ba siya? Dapat ganun eh. May medyo patanong na onte. In that way, sabay-sabay kayong malalaman kung meron. Hindi yung parang declarative sentence na wag magpapaloko, period. Mapangling lang, period. Di ba? So parang statement na eh, declarative na eh. Kumbaga period na yung nasa dulo. Dineclare mo na through your statement na ganun yung gusto mong ipaalam, ipahiwatig sa mga followers o sa mga manonood. So dapat medyo may basis. Dapat may basis, dapat may solid foundation para kahit papano atakihin mo man kung sino man yung gustong atakihin, eh may basis ka naman. Hindi yung parang hindi. Manloloko to, di ba? Mapanira to, huwag kayo maniniwala. Na parang nagpe-persuade ka pa ng iba na paniwalaan nyo ko kasi etong taong to. Manloloko to. So parang ganon. So gusto ko lang mag-warn doon sa mga kapwa-vlogger natin na influencer na dapat may basis. No? Hindi porket nagsasalita tayo ng ganito, podcast, reaction, eh parang you think you have all the rights to say whatever you want to say. Hindi ganon. There is a boundaries, there are limitations, there are rules dapat na alam natin at dapat alam mo rin kung paano magrespeto. Even though we have different views and belief sa mga politiko, magkaiba man tayo, lagi ko sinasabi to, magkaiba man tayo ng pinaniniwalaan ng mga manok, pero it doesn't mean na yung respeto hindi natin maibibigay sa kapwa vlogger o politiko o kahit sino man, sa kapwa-tao natin. Respect should be earned, respect should be given, di ba? Both ways 'yon. Hindi mo kailangan mo siyang i-earn, pero kailangan mo rin ibigay. Okay mga kayon, maraming salamat sa pagtutok at pagkikinig dito sa issue ng bayan nating pag-usapan. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads, saka na kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click mo na yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Joe Malone TV.